Purihin ang ating dakilang Diyos, palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po mga kapatid ay magkaisang tumayo upang magbigay galang sa salita ng Diyos. Dito po idadalhin ng ating beloved ordained preacher, Louie Angeles. Amen. Praise the Lord. Amen. God bless you sa ating beloved Brother Rodel. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Taas muna natin ating makamay. Opo, dakilat mapagpala, mga banal Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pangunang panalangin po ng aming ginagalang mga pastor and time prophet, Lord God, maraming salamat po sa paglangis mo sa bawat bahagi na iyong malagawain na tapos na tigit, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan sa iyong santong espiritong nagbigay galak sa mga puso at bagong lahat. Kami po ay nagpakumbaba, lalo ang lingkod sa aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasal, kabagan makamit, patawarin, lubos-labis kami nagsisi sa aking mga labyo, Lord God. Ikaw po maglagay, makataga, dapat bigkasin, ikaw aking naasahan, buksang pang-unawa, kaisipan ng bawat napakinig at patuloy mo kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. And we bind the power of darkness and belief and doubt. Satan cast out, be bound into hell and be there forever in the name of our dearest Jesus I pray. Amen and amen. Everybody say praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pupupurit, pasalamat, kalwalhatian, at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan, walang iba sa ating pinakamamahal na Peso Kristo. Ako po'y nagpabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved Arbon Evangelist Joel de Almeida, the end-time prophet of our loving God, and to the whole Almeida family, at patuloy po ang ating pag-alala kailanman. Hindi po natin malimutan ang mga turo, mga aral ng ating beloved Arbon Stand Pastor, our beloved Mama Dear. At magandang tanghali sa inyo lahat, sa lahat po ng ating mga pinagpalang viewers sa ating live webcast. Ang ating tatalakayin sa ating pong monitor, I will answer him. Sa Tagalog, sasagutin ko siya. Yan ang ating tatalakayin. Basahin po natin, kindly sa ating mga beloved Bible readers, para sa ating first verse. Sa mga awit, 91 talatay 15, ganito po ang pagkasulat. Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y isa sa kanya sa kabagabagan, akin ililigtas siya at pararangalan siya. Amen. Tuloy natin, beloved Brother Renato, sa verse 16. Sa 16, aking bubusugin siya ng mahabang buhay at ipakikita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Yung salitang sasagutin ko siya, mga minamahal, I will answer him. Ang pwede palang gumanap nito o magkaroon o magbigay ng katugunan ay walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Peso Kristo. Kaya marami tayong kahilingan, mga minamahal. Subalit minsan, meron tayong mga taong inaasahan. Subalit higit sa lahat, pag ang banal na kasulatan ang ating binasa, mga minamahal, ang tutugon ng higit sa lahat nating kailangan. Hindi pala ang tao sa ating kapaligiran, hindi pala ang ating kakilala, hindi ating mga labwas, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi ng ating nabasa, mga minamahal, sa verse 15, siya'y tatawag sa akin. Meron tayong isang dapat tawagan, mga minamahal. Makilala natin na meron sa langit na Diyos na dapat tawagan. Ang sabi rito sa ating pagtawag, sasagutin ko siya. At ako'y isa sa kanya sa kabagabagan, aking ililigtas siya at pararangalan siya. Ay sa ating pagtawag sa malapenang salitang I will answer him, sasagutin ko siya, meron itong katiyakan, mga minamahal. Kaya ng ating napakinggang patotoo na tumawag sa ating mahal na Panginoon, maging sa ating sarili, mga minamahal, sa oras ng kagipitan, sa ating pangailangan, ay ating nararanasan na kapag tayo'y tumawag sa ating pinakamamahal na Peso Kristo, may tugon ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang tugon ng tao, mga minamahal, merong kapalit na kabagabagan. Alam niyo kung bakit? Dahil kapag sa tao ka humingi ng tulong, mga minamahal, meron siyang hinihintay na pagdating ng panahon, tutulungan mo rin siya. Kaya mababagabag ka. Dahil kung wala kang maibalik sa tulong na ibinigay niya sa iyo, ikaw ay nasa kabagabagan, wala kang karangalan. Maaring ichismis ka pa niya, mga minamahal. Pero ang sinasabi ng banal na kasulatan, kapag tumawag ka sa Diyos, may assurance,
may kasiguraduhan na ang Diyos ay tutugon sa iyo, kalakip ng kanyang pagtugon sa iyong panalangin, ang sabi, at ikaw ay aalisin niya sa kabagabagan. Ang sabi, at ikaw ay pararangalan pa ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya pagtawag ng tao sa Diyos, mga minamahal, may kasagutan na siya, mawawala pa yung kanyang agam-agam, yung kanyang kabagabagan, meron pa siyang karangalan. At ang sabi ng verse 16, mga minamahal, bubuhugin ko siya ng mahabang buhay at ipakikita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Lahat magsabi ng praise the Lord. May mahabang buhay ka na sa Diyos na iyong tatawagan. Walang iba ang ating pinakamalapit Jesucristo. Araw-araw, dadarasin mo pa at mararanasan ang pagliligtas ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya napakinggan natin sa patotoo kanina, mga minamahal, sa kapahamakan, mga minamahal, walang ibang pwedeng magligtas kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kapag hindi natin kilala sino ba ang Diyos na ating dapat tawagan, mga minamahal, hindi natin alam sino ang Diyos na ating tatawagan. Sasabihin lang natin, Diyos ko po. Hindi ba? Yun ang tao sa sanlibutan, Diyos ko po. Pero sa banal na kasulatan, mga minamahal, dapat mabanggit natin ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon na nagsasabing pag tumawag ka sa Kanya, absolutely, God will answer you right now. Ngayon ka sasagutin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga sa banal na kasulatan, sa sanlibutan, mga minamahal, maraming Diyos tayo nakilala. Pero sa banal na kasulatan, meron lang iisang Diyos na nagsasabing sasagutin ka niya, walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya yung sinasabing kasagutan, mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, ang pwede lamang magbigay nito ay walang iba ang ating mahal na Panginoon. At dito sa lupa, mga minamahal, pwede tayong bigyang kasiguraduhan ng ating mahal na Panginoon na tayo ay bibigyan niya ng tinatawag na kasiguraduhan ng pagkaalis ng ating karamdaman at kasiguraduhan, mga minamahal, ng kaligtasan natin sa tinatawag na kamatayan. Diyos lang ang pwedeng magbigay niyan. Dito pa lamang sa lupa, mga minamahal. Meron ka ng assurance. Hindi ka nagbabaka sakali. Gagaling ba ako? Hindi ka nagbabaka sakali. Sa hospital, sa doktor, sa gamot, nagbabaka sakali ka. Gagaling ba ako? Pero sa mahal na Panginoon, hindi ka nagbabaka sakali, mga minamahal. Sigurado. At naligtasan mo pa ang kamatayan dahil meron pang nakalaan na buhay na wala hanggan para sa iyo. Iyon ang sinasabing ikaw ay sasagutin ng ating mahal na Panginoon. Basahin natin. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 21, ang bersikulo po ay 4. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa man ng dalamhati, unang panambitan man, unang hirap pa man, ang mga bagay ng una ay naparam na. Amen. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ano ang gagawin ng Diyos? Nagsasabing sasagutin ka niya. Ang sabi ng ating nabasa, papahirin niya ang bawat luha sa iyong mga mata. Dito sa sanlibutan, luluha ka ng luluha, mga minamahal. Amen? Bawat araw, luluha ka. Bawat sandali, luluha ka, mga minamahal, dahil meron kang karamdamang nararamdaman. At lalo kang luluha kapag wala ka ng paggastos para masuplayan ang iyong pangailangan, para gagaling ang iyong karamdaman, at higit kang luluha, mga minamahal, kapag nakita mo na ang iyong sarili, halos tanggihan ka na ng mga loved ones mo dahil matagal ka nang inaalagaan, wala ka pang kagalingan. Ako na-experience ko yan, mga minamahal, isa nating kapatiran, wala na silang panggastos. Alam niyo kung anong gusto ng mga loved ones nila, na loved ones niya, na siya'y mamatay na. Kaya nung kami dumating, mga minamahal, tinawag namin lahat ng loved ones para gumawa ng himala ang mahal na Panginoon. Sabi nung anak, tatay, sige na, magsisi ka na. Dahil sabi ko, magsisi po tayo para mahabag ang mahal na Panginoon. Sumingit yung anak, sabi nung anak, sige tatay, magsisi ka na para mamatay ka na. Ayun ang gusto nung anak, mga minamahal. Hindi mo masisi. Bakit? Mahirap na sila, may karamdaman pa, ubos na, mga minamahal, yung kanilang kabuhayan para gumaling yung tatay niya, kaya isa na lang ang pangarap niya nung mga sandaling iyon na mamatay na ang tatay niya, mga minamahal. Pero binaligtad ko naman ang prayer, mahal na Panginoon,
Ano man ang pagkakasala ng aming mga kapatid, patawarin mo siya. Bigyan mo siya ng pagkakataong mabuhay pat mapaglingkuran ka, pahabain mo ang kanyang buhay. Nagulat yung anak niya, mga minamahal. Kami hindi namin kilala yung tatay niya, pinatawag lang kami upang ipanalangin. Ang panalangin namin sa tatay niya, mahabang buhay. Siya ang gusto niya sa tatay niya, mamatay na, mga minamahal. Hindi mo nga masisi. Sa kahirapan ng buhay, wala ng pera, wala pang makain, mag-alaga ka pa ng habang panahon na merong karamdaman. Pero sa banal na kasulatan, sabi ng ating nabasa, ang Diyos na nagsasabing, sasagutin ka niya. Walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, ang sabi, papahirin niya ang luha sa iyong mga mata. Ituloy natin ang basa, ang sabi mga minamahal, hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng kadalamhatian o ng pananambitan man o ng hirap pa man, ang mga bagay ng una ay naparam na. Sa makatuwid, dito pa lamang sa lupa, mga minamahal, masarap na ang buhay mo sa paglilingkod sa Diyos. Sa lupa pa lang yun, mga minamahal, meron pang langit na naghihintay sa iyo. Sabi ng ating nabasa, walang pananambitan, walang kadalamhatian, walang kamatayan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Subalit, pag hindi ka naglingkod sa Diyos o tinalikuran mo ang ating pinakamamahal na Jesucristo, maghihirap ka na sa lupang ito dahil walang Diyos na magsasabing sasagutin kita. Walang Diyos na magsasabi sa iyong sasagutin ka. Pero, merong Diyos na magsasabing magpaparusa sa iyo. Dahil ang hindi maglingkod sa Diyos, mga minamahal, wala siyang langit na pupuntahan. Pero meron siyang impyernong pupuntahan. Yon ang parusa ng Diyos, mga minamahal, sa bawat taong hindi naglingkod sa Diyos at tumalikod sa ating mahal na Panginoon. Kaya ang nawala sa Kanya, hindi ang Kanyang kayamanan, ang nawala sa Kanya yung karangalan. Sabi ng ating nabasa kanina, pag tumawag ka sa Diyos, sasagutin ka ng Diyos, bibigay Kanyang karangalan, aalisin niya yung kabagabagan. Pag hindi ka naglingkod sa Diyos na wala ang iyong karangalan. Dahil ang karangalan sinasabi, naglingkod ka sa Diyos, sinasagot ka ng Diyos sa bawat panalangin mo, dahil ang karangalan mo sa lupa, ikaw ay tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ka ng buhay na walang hanggan. Ang mga tunay na Kristiyano, yun ang ating karangalan. Yun ang ating tunay na kayamanan, na ikaw ay tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Dahil walang kwenta ang kayamanan, anumang bagay na meron ka, kung hindi ka naman magmamana ng buhay na walang hanggan. Walang kwenta ang lahat ng bagay. Dahil sa impyerno, sa tinatawag na lake of fire, mga minamahal, hindi pwedeng bayaran mo yung demonyo. Huwag mo akong parurusahan, Satanas, ito bayad ko sa iyo. Hindi pwede, mga minamahal. O kaya hindi mo pwedeng sabihin si Satanas, ito bayad ko sa iyo. Sa'yo na isa kong kotse, sa'yo na isa kong bungalow, sa'yo na isa kong condominium, yung pera ko sa bangko, sa'yo na lahat. Huwag mo ko itapo sa impyerno. Talagang itatapon at itatapon ka sa impyerno. Dahil merong parusa, mga minamahal, sa mga hindi maglilingkod sa Diyos. Walang kasagutan ng Diyos sa kanilang panalangin at wala silang Diyos na tatawagan. Pero may Diyos na magpaparusa sa kanila. Pero pag naglingkod sa Diyos, mga minamahal, meron kang karangalan. Sabi, walang luhang papatak sa iyong mga mata, wala nang dalamhati, mga minamahal, wala nang kamatayan dahil sa lupa pa lang sigurado kang ikaw ay tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Pangalawang bagay, mga minamahal, sinasabi ng banal na kasulatan, tayo sasagutin ng Diyos, ang sabi, tayo ay bibigyan ng walang hanggang buhay. Pag sinabing walang hanggang buhay, walang katapusan ang buhay mo. Sa lupa, magtatapos at magtatapos ang ating buhay. Ayaw at sa gusto natin, mga minamahal, magtatapos at magtatapos ang ating buhay. Tayo ay tatanda, tataas ang ating edad, hihina ang ating mga tuhod, malalagas ang ating mga ngipin, lalabo ang ating mga mata, walang hanggang buhay. Pero yung Diyos na nagsasabing sasagutin ka niya, mga minamahal, kaya niyang magbigay sa iyo ng walang hanggang buhay. Basahin natin. Ito po sa Aklat ng Juan, Kapitulo 10, ang talata po ay 28. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanmay hindi sila malilipol at hindi sila aagawi ng sinuman sa aking kamay. Aklat ng Lucas, Kapitulo 10, ang talata ay 20. Gayon may huwag ninyong ikagalak ito, na ang mga espiritu ay nagsisisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nangasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Isipin nyo, mga minamahal, yung Diyos na nagsasabing sasagutin ka niya,
meron ka ng walang hanggang buhay, meron ka pang kapangyarihan. Ang sabi ng verse 8 ng Juan, Kabanatang 10 na ating nabasa, verse 28, at sila'y bibigyan ko ng walang hanggang buhay. At kailanman hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang pwedeng magbigay ng walang hanggang buhay ay ang Diyos lamang na nagsasabing sasagutin ka niya, mga minamahal. Wala nang iba pa. Ang nanay mo pwede kang pakainin, pero hindi ka pwedeng bigyan ng walang hanggang buhay. Kung pinagpala ka pat sinuwerte ka, pwede kang makapag-aralin ng iyong magulang, pero hindi sila pwedeng magbigay sa iyo ng walang hanggang buhay. Yung kabarkada mo ngayon, pwede kang bigyan ng anumang bagay, kalayawan ng sanlibutan, isama ka kung saan nila gusto pumunta, pero hindi sila pwedeng magbigay sa iyo ng walang hanggang buhay. At pwede kang agawin sa kanila ng sino man. Pero sabi ng ating nabasa, ang Diyos na nagsasabing, sasagutin ka niya, ang sabi, siya ay magbibigay sa iyo ng walang hanggang buhay, sabi ng ating nabasa, mga minamahal, at kailanman hindi sila malilipol. At hindi sila aagawin ninuman sa aking mga kamay. Ang ibig sabihin, kung nasa kamay ka na ng Diyos, at sinasabi niyang pagtawag mo sa Kanya, sasagutin ka niya. Walang pwedeng humadlang sa pagtawag mo sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Hindi pwedeng hadlangan ni Satanas kahit ang impyerno, kahit sino man. Dahil privilege mo yan, karangalan mo yan. Pag tinawagan mo ang ating pinakamamahal na Jesucristo, sasabihin ng mahal na Panginoon, sasagutin kita. Meron ka ng walang hanggang buhay, hindi ka pa malilipol, hindi ka pa kayang kunin ni inuman, mga minamahal, at meron ka pang kapangyarihan. Kaya nilagyan natin ito ng supporting verse. Lucas chapter 10 rather, ang talata ay 20. Sabi ng ating nabasa, gayon may wag niyong ikagalak na ang mga espiritu ay nagsisuko sa inyo. Yung masamang espiritu, suko sa iyo, mga minamahal. Hindi ka kayang ibalik sa bisyo. Maliban na lang, ikaw ang may gustong bumalik sa bisyo. Lahat magsabi ng praise the Lord. Dahil nasa kamay ka na ng Diyos. Sinasabi ng Diyos na sasagutin ka niya. At ikaw ay merong kapangyarihan. Kaya sinasabi rito, mga minamahal, maging ang masamang espiritu, hindi magtatagumpay sa iyo. Maliban na lang, na ikaw ang gusto mo sa sarili mong pagtagumpayan ka ng masamang espiritu. Halimbawa, nasa iyo na ang privilege. Sabi na malapelo, sasagutin kita. Gusto mong umalis sa mahal na Panginoon, di ikaw ang may gustong ang masamang espiritu ay magtagumpay sa iyo. Pero ang katotohanan, kapag anak ka ng Diyos, walang masamang espiritong pwedeng magtagumpay sa iyo. Pero ikaw, sa buhay mo, kaya mong magtagumpay sa masamang espiritu. Kaya ang sabi ng ating nabasa, gayon may huwag niyong ikagalak ito na masamang espiritu ay nagsisuko sa inyo. Suko sa iyo, masamang espiritu, hindi kaya magtagumpay sa iyo, kundi inyong ikagalak na susulat ang inyong pangalan sa langit. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So yun ang that private ebidensya, signs and wonders, mga minamahal, na ang Diyos na nasasabing sasagutin ka niya, ay may katuparan yung sinasabi niya. Then huwag ka daw magalak. Kung ang masamang espiritu ay nagsisuko sa iyo, ang bisyo mo hindi na bumalik kasi nagpapatuloy kang maglingkod sa Diyos. Ang karamdaman mo hindi na bumalik dahil nagpapatuloy kang maglingkod sa Diyos. Ang kahirapan mo hindi na bumalik dahil patuloy kang naglilingkod sa Diyos at nagtatapat sa paglilingkod sa ating mahal na Jesucristo. Ano man ang bagay meron sa iyo ngayon? Kagalingan, kasaganahan ng buhay, kaligtasan. Ang sabi, huwag kang magalak dyan. Dahil ang higit at dapat mong ikagalak, ang pangalan mo nakasulat sa langit. Na ang ibig sabihin, ipagsigawan mo sa lupa pa lang, ipagmalikan mo. Yan ang iyong karangalan na ikaw ay tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Dahil hindi lahat ng tao tagapagmana ng buhay na walang hanggan, mga minamahal. Kaya meron sinasabing everlasting life, mga minamahal, meron man sinasabing place of damnation. Pag sinabing everlasting life, ibig sabihin walang hanggang buhay yan. Sa piling ka ng mahal na Panginoon. Kung pumikit na iyong mata sa lupa, hindi kayo nabutan ng rapture, well and good. Bakit? Meron kang buhay na walang hanggan. Pero kung ayaw mo maglingkod sa mahal na Panginoon, kaya tumalikod kang maglingkod sa Diyos, o ayaw mong gawin ang kalooban ng Diyos, mga minamahal, meron ka rin tinatawag na walang hanggang buhay.
Pero hindi naman sa piling ng Diyos yung sinasabing place of damnation o lugar ng pagdurusa. Kaya nga napakahalaga, mga minamahal, nabigyan natin kahalagahan ang sinasabing ang Diyos ay tutugon sa ating mga panalangin. Kaya kung meron tayong kahilingan, mga minamahal, ang higit at dapat nating hingin, mga minamahal, na tayo ay palaging maghintay sa mahal na Panginoon na ating kaligtasan. Ibig sabihin, anuman ang mangyari, mga minamahal, hihintayin pa rin natin ang mahal na Panginoon. At wala tayong ibang tatawagan, wala tayong ibang aasahan, kundi ang ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Basa. Dito po sa aklat ng Mikas, Kapitulo 7, ang versikulo po ay 7. Ngunit sa ganang akin, ako'y titingin sa Panginoon. Ako'y maghihintay sa Diyos ng aking kaligtasan. Didinggin ako ng aking Diyos. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Amen? Sagaan ng atin, ano mabuting bagay, mga minamahal? Amen? Sagaan ng atin. Alam natin ang Diyos, tumitinig na ng panalangin. Ito ang ating bahay-sambahan, hindi ba? Sama-sama tayong nanalangin ito. Hindi ba? Sa pangunang panalangin ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Yung iba, nag-oppose pa, mga minamahal. Akala mo meron silang sariling Diyos. Kaso tayo tumatawag sa ating tunay na Diyos. Sino ang magtatagumpay? Yung tumatawag sa tunay na Diyos, mga minamahal. Amen? Kaya kahit mag-oppose pa sila, andito na tayo, wala na silang magagawa ngayon. Hindi ba? Pero ngayon, narito rin sila. Kasama rin natin sa mahal na Panginoon. Kaya nga hindi lahat magmamana ng buhay na walang hanggan kasi merong opposing spirit, mga minamahal, meron namang espiritong totoong nakikibahagi. Isipin nyo, bago ating bahay-sambahan, bago ko makalimutan ha, marami na nagsipag-ayuno rito, yung mga unang nagsipag-ayuno. Mamaya, magbe-break na yung iba, mga minamahal. Pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon. Isipin nyo, sa ating bagong bahay-sambahan, kayo ang unang-unang humiga para manalangin, mga minamahal. Sinong Diyos ang hindi malulugod? Malulugod at malulugod ang ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Pero yung naghihintay lamang ng pagkabigo ng lahat, hindi natin pwedeng, sabi ng ating nabasa kanina, mga minamahal, yung kapangyarihan ng Diyos, walang pwedeng pumigil. Kaya pag anak ka ng Diyos, hindi ka malilipol, mga minamahal. Kahit ano pang sabihin nila sa'yo, sasabihin lang nila yon, mga minamahal. Pero yung sinasabi nila sa'yo, yun ang babalik sa kanila. Kaya lang, maingat tayo, ating mahal na kapatid, ganda ng patutuo niya kanina. Inis na inis siya doon sa kanyang, tuwing dadaan siya, masamang salita ang sinasabi niya, pero binago na siya. Dahil sabi niya kanina, mga minamahal, kung hindi siya binago ng Diyos, lagot yung salita ng masalita sa kanya ng masama. Pero binago siya ng Diyos, mga minamahal, kaya hindi niya na inaway. Pero nagsalita naman siya. Sabi niya, sana mapipi ka. O, di ba? Ibig sabihin, kahit sino mang umusig sa'yo, mga minamahal, kahit sino ang mag-persecute sa'yo, mga minamahal, pabayaan mo siya. Kasi hindi naman ikaw ang pine-persecute. Hindi naman ikaw ang sinasabihan ng masamang salita, kundi yung Espiritu ni Kristo na nasa puso mo. Ang sinasabihan ng masamang salita, yung Diyos na nagsasabing, pag tumawag ka sa Kanya, ay sasagutin ka niya. Ako, gano'n lang ginagawa ko Mahal na Panginoon, lahat na nagsasabi, lahat na nag-o-oppose, pagpalain mo sila. Sana mabuksan ang isipan, pero ipakita mo sila yung kapangyarihan. Lumipat na tayo dito. Ano nakita nila? Di kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Hindi ba? A matter of 9 months, mga minamahal. Baka magawa ka ng bahay-sambahan, a matter of 9 months. Hindi ba? Mahirap ata yun. Problema nga natin, sa tayo kukuha ng 5 kusing Pero ang nakuha natin, 9 million. Di nakatayo yung ating bahay-sambahan. Hindi ba? Wala na silang magagawa. Wala na silang magagawa, mga minamahal. Pero ang ating Diyos, maraming magagawa. Alam niyo kung bakit ko sinabi yun na maraming magagawa? Kasi hindi pa tayo tapos. Gusto niyo tumingin sa kaliwa? Tingin kayo sa kaliwa. Ayan, very good. Tingin kayo sa kanan. Ayan, hindi pa tapos di ba? Gusto niyo tumingin sa likod. Hindi pa tayo tapos. Kaya magpapatuloy tayo, mga minamahal. Pero wala tayong pag-aalilangan. Sabi ng ating mahal na Panginoon, sasagutin kita. Di ba? Naniniwala kayo ron? Kami naniniwala kami ron Kaya pinaalam ko sa mga beloved children, sa ating beloved minister, Kuya John, beloved Kuya John, lilipat na po kami.
Pero ang aming tutuntungan, graba. Sabi nga isa nating kasama, nakahanda na daw sila, bibili sila ng plywood, mga minamahal. Para doon sila tutuntungan, kasi tutuntungan natin, graba. Kita niyo yung parking lot natin, merong graba. Yun ang ating tutuntungan. Yun ang yung plano natin bilang tao para makalipat tayo. Pero sabi ng malapay noon, di ba sinabi ko sa'yo, sasagutin kita. Ano ba gusto mo? Flooring. A matter of 2 days, mga minamahal, nalagyan natin ng kalahati, panibagong araw, kalahati. Pagpunta nyo rito, buo na. Salamat sa ating pinakamamahal na Yesu Cristo. Kaya, ang paglilingkod sa Diyos, walang limitasyon, mga minamahal. Pag pinaglingkuran mo ang ating mahal na Yesu Cristo, ang sinasabi ng mahal na Panginoon, maghintay ka sa Kanya. Sabi ng ating nabasa, Mika, Kabanatang 7, talatay 7, ngunit sa ganang akin, ako'y titingin sa Panginoon. Ako'y maghihintay sa Diyos ng aking kaligtasan, didinggin ako ng aking Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Amen? Ayan ang ating panalangin, mahal na Panginoon. Total, ibinigay mo na sa amin ang aming sariling bahay-sambahan. Sarili natin ito, mga minamahal, hindi ba? Hinihingi natin, magpapatuloy tayong manalangin at ang Diyos ay isasagot, mahal na Panginoon, kumpletuhin mo. Lagyan mo ng salamin ang buong paligid, yan ang ating plano. Lagyan mo ng aircon para yung kapatiran, hindi sila naiinitan. Di ba? Pinakot na nga natin, nagpakot na nga tayo, mga minamahal eh. Buong salamin, mga minamahal, mura lang, napakamura. 1,116,000. Nakasalamin lahat yan. Di ba? O di ba napakamura? Isipin mo 1,116,000 lang. Tinawaran ko, pwede ba 1 million? Sabi nung kausap ko, pwede naman 1 million. O 1 million lang pala eh. Eh di pag nilagyan natin yung salamin, iinit na. Kailangan natin ng aircon. O di nagpakot ulit tayo. Magkano ba aircon? Kabuuan. Yung malamig ha, yung medyo magdadala ng jacket yung mga kapatiran. Yung nakabarong sila, naka-Amerikana, pagdalo nila din, malamig. O di kinote na. Mura lang din. Sabi sa amin, magkano ba sabi? 3 million, naka-aircon tayo. Mura lang. O, di ba? O, tatawaran natin yung 3 million. O, di, kailangan natin 4 million. Nakasalamin, buong paligid, naka-aircon, pero dadalo kayo rito, naka-Amerikana na kayo. Di ba? O, sino gusto magpa-aircon tayo? Magpa-aircon tayo? Taas ang kamay. Meron na ba kayo Amerikana? Wala pala kayo Amerikana, gusto nyo naka-aircon. Ay, di mo na tayo magpa-aircon. Pag meron na kayong Amerikana, sabihin nyo sa akin, magpapa-aircon na tayo. Di ba? Wala pala kayo Amerikana. Mamaya, gininaw kayo, sinipon pa kayo. Pagpunta nyo sa ospital, sabihin COVID. Sabihin nyo, pinahama ko pa kayo. Di ba? Mangyayari yan. Di ba? Bakit? Dahil sabi ng ating malapay noon, sasagutin kita. Ang ating gagawin, maghihintay tayo sa Panginoon. Mga minamahal, sabi ng ating nabasa, ako'y maghihintay sa Panginoon na aking kaligtasan, didinggin ako ng aking Diyos. Last verse, basahin natin. Dito po sa Jeremias 29, talatay 11, talon sa 14, ganito po ang pagkasulat. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa iyong huling wakas. 14, at ako'y masusupungan sa inyo, sabi ng Panginoon, at aking ibabalik uli kayo mula sa iyong pagkabihag, at aking pipisanin kayo mula sa lahat ng bansa at mula sa lahat ng dako na aking pinagtabuyan sa inyo, sabi ng Panginoon, at aking ibabalik kayo uli sa dakong mula sa aking pinagdalhan bihag sa inyo. Palakpakan natin ang ating pinakamalapit sa Kristo. Ang kabuuan pala ng lahat, sinasabi ng malapit noon, ako'y sasagot sa iyo. Ang sabi, ang layunin ng Diyos ay bigyan tayo ng pag-asa sa ating huling wakas. Mayroon tayong huling wakas, pero sa huling wakas, meron tayong pag-asa, hindi kawalan ng pag-asa. Kaya ang sabi ng verse 14, ako'y masusumpungan ninyo, sabi ng Panginoon, aking ibabalik uli kayo mula sa inyong pagkabigang at aking pipisanin kayo. Kaya nga ang mahal na Panginoon, mga minamahal, ibinabalik niya uli yung kanyang mga anak na nawala, maliban na lamang yung kanyang anak na nawala, ayaw na talagang bumalik sa mahal na Panginoon. Pero sino man, mga minamahal, sino mang tao, makasalanan na tao, mabuting tao, pag lumapit sa ating malapit sa Kristo, ang sinasabing, sasagutin kita,
gagampanan ng ating malapenon ang layunin upang magbigay ng pag-asa sa ating huling wakas. Lahat tayo tumayo, umawit sa ating pinakamalapit sa Kristo. Habang tayo umaawit, awitin natin ang awiting hawak-hawak pa rin. Ang tangi nating masasabi, salamat po Ama sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, di mo ako pinabayaan. Hawak-hawak pa rin tayo ng ating malapit. Habang tayo umaawit, ihahanda rin natin ang ating sarili sapagkat tayo magsasagawa ng ating banal na hapunan. Tayo umawit. Salamat po, Ama. Bigkasin natin yan sa harap ng malapit. Kahit may kahirapan, May kahirapan, di mo ako pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko, naaalay ko sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. ulitin natin, sabihin natin, salamat po Ama Salamat po, Ama. sa bawat araw na nagdaan. Araw na nagdaan, Kahit may kahirapan, may hallelujah, di mo kami ako pinabayaan. pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko Iaalay sa'yo. Dumating man, ang unos, ako pa rin. ay hawak mo. Hallelujah. Dumating man ang dilim, Dumating man ang dilim, pagsubok may nasa akin. pagsubok ay nasa akin. Pangako mo, Ako mo'y lagi akong iyong hawak pa rin. ang puso ko'y humihigpit sa kalamati at sakit. Ito'y aking Titiisin hanggang sa'yo. Hallelujah. Oras, dumating man ang dilim, Dumating man ang dilim, pagsubok may nasa akin. pagsubok ay nasa akin. Ang pangako ng Diyos, Ako mo'y laging akong ikaw ay hawak-hawak pa rin. Hallelujah. puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo. Second instance, ang buhay kong ito. Sabihin natin, ay nasa iyong mga kamay. Iyong mga kamay, Sabihin natin, panghawakan mo, Ama. Baka ako'y mapahiwalay. Iparinig natin sa malapit, palakarin mo ako na may takot sa'yo takot sa'yo. at iyong alalayan. Iyong alalaya ang bawat hakbang ko. Ang buhay kong ito. Sabihin natin, ay nasa iyong mga kamay. Nasa iyong mga kamay, Sabihin natin, paghawakan mo, Ama, baka ako'y mapahiwalay. ako'y mapahiwala. Palakarin mo ako, hallelujah, na may takot sa iyo Takot sa'yo. at iyong alalayan. Alalaya Ang bawat yes, hallelujah, dumating man ang dilim, dumating man ang hallelujah. Thank you so much, O Lord. pagsubok ay nasa akin. Ang pangako ng ating Diyos, Ako'y laging tayo'y laging hawak-hawak pa rin. Hallelujah. Thank you so much, O puso Lord. ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo. Pagbabalik. Second instance, ang buhay kong ito. Ang buhay ko ito Sabihin natin, ay nasa iyong mga ay kamay. nasa iyong mga kamay. Isigaw natin, paghawakan mo, Ama, baka ako'y mapahiwalay. ako'y mapahiwala. Palakarin mo ako, hallelujah, na may takot sa iyo May takot
pangako panghawakan, O Ama, pag-ako'y mapaiwalay. Palakarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalaya. Hallelujah! Ang bawat hakbang ko. Ulitin natin, ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Panghawakan mo ako, pangako'y mapaiwalay. Palakarin mo ako, hallelujah, na may takot sa'yo at iyong alalaya. Ang bawat hakbang ko. Minsan ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Panghawakan mo, Ama, pangako'y mapahiwalay. Palakarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalaya. Ang bawat hakbang ko. Hallelujah! Dumating man ang dilim. Hallelujah! At ang pagsubok ay nasa akin. Pangako mo'y lagi akong iyong hawakan. Thank you so much, hallelujah! Puso ko'y umihin. Hallelujah! Sa dalawang sakit, ito'y aking titiisin. Hanggang sa'yo. Dumating man ang dilim. Pagsubok pa ay nasa akin. Pangako mo'y lagi akong iyong hawakan. Ang puso ko'y umihigpit sa dalawhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo babalik. Hallelujah! Walang ibang sasabihing sasagutin tayo, mga minamahal. Walang ibang Diyos na magsasabing sasagutin kita. Walang ibang Diyos na magsasabing hahawakan ang ating mga kamay. Walang ibang Diyos na magsasabing palalakarin tayo na may takot sa Kanya. Walang ibang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya panghawakan natin ang kayamanang itong nasa atin, mga minamahal. Ibinigay sa atin ang mahal na Panginoon pagkakataong sabihin kapag tayo tumawag sa ating pinakamamahal na Panginoon. May kasiguraduhan, sasabihin ang ating mahal na Panginoon, sasagutin kita. Patuloy tayong umawit habang kumikilos ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Thank you so much, O Lord God. Sa bawat araw na nagdaan, Kahit may kahirapan, kahirapan, di mo ako pinababayaan. kaya naman ang buhay ay sa'yo. Dumating pa, ako pa rin ay kasama sa mga. Hallelujah! Dumating man ang dilim, at ang pagsubok ay nasa akin. Ang pangako ng Diyos Mo'y lagi ako'y hawak-hawak na ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! ang puso ko'y umihigpit sa dalawhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo babalik. God, ang dilim. Dumating man ang dilim, at ang pagsubok ay nasa akin. Pangako mo'y laging akong iyong hawak na paparin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalawhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang
At sa'yo Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal ang Panginoon. Purihin ka, dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, sa ating magpapatuloy para sa ating mga bisita sa araw pong ito, ating po silang patanggapin sa mahal na Panginoon. Mga minamahal, may 4 na reglamento ang kaligtasan upang ang tao po ay makatiyak na siya po ay magmamana ng kaharian ng langit at buhay na walang hanggan. Napakapalad niyo mga minamahal sapagkat isa kayo sa pinili ng ating dakilang Diyos na maglingkod sa ating dakilang Diyos hanggang sa kanyang maligayang pagbabalik. Mga minamahal, ang una nating isasagawa ay pananampalataya. Sabi ng Hebreo Kapitulo 11, ang versikulo 6, at kung walang pananampalataya ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. At siya ang tagapagpaganti sa mga sa Kanya ay nagsisihanap. Dapat nating maunawaan, mga minamahal, may nag-isang Diyos sa langit na dapat paglingkuran, sambahin sa Espiritu at katotohanan at sampalatayanan walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ang ibig sabihin ng pananampalataya, mga minamahal, paniniwala at pagtitiwala sa ating dakilang Diyos. Yun po ang una nating isasagawa, pananampalataya. Pangalawa po ay pagsisisi. Maka-Diyos na pagsisisi, mga minamahal. Sabi ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. Ang bunga ng karamdaman, ang bunga ng kasalanan ng karamdaman, at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya ang nagawang pagkakasala sa paningin ng ating dakilang Diyos, ito'y dapat pagsisihan. Anong ibig sabihin? Lahat ng ating ginagawang pagkakasala sa paningin ng ating mahal na pinumula ng tayo'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Ito'y dapat nating tatalikuran. Huwag na po nating babalikan. Yun po ang ibig sabihin ng maka-Diyos na pagsisisi. Ang pangatlo po, mga minamahal, ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Hesukristo. Sabi ng mga Gawa, Kapitulo 2, ang versikulo 38, magsisi at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kinakailangan po ang tao ay mabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos, sa ating pinakamamahal na Hesukristo, upang mapatawad ang kanyang mga pagkakasala sa paningin ng ating mahal na Panginoon. At ang pang-apat po ay bautismo sa Espiritu Santo, ang Diyos na po ang gagawa. Nakita natin kanina, umiiyak sila, lumuluha sila, mga minamahal. Nanginginig, nagsalita silang iba't ibang wika. Yun po ay hindi pagluha ng kalungkutan o paghinagpis. Yun po ay tanda na sila po ay nabautismuhan sa Espiritu Santo. Pagkilos ng banal na presensya ng ating mahal na Pina. At yun po ay ating makamtan. Matanggap natin kapag tayo ay mabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Hesukristo. Tatlo lamang po ating isasagawa. Sa mga sandali ito, tanggapin yung ating mahal na Panginoon bilang Diyos at Hari ng inyong buhay. Yung pang-apat na reglamento ng kaligtasan, ang Diyos na po ang gagawa, mga minamahal. Itaas ang dalawang kamay, mga minamahal. Tanda ng pagsuko nyo sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pigit ang ang ating mga mata, yung ang ating ulo, mga minamahal. Banggitin nyo ang katagang aking sasabihin. Sabihin nyo, mga minamahal. Mapagpala namin ang masalangit, Diyos at mapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mga pangyarihang pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, narito po ako. Nagpapasalamat dakilang Diyos sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan, mahal na Panginoon. Maraming salamat dakilang Diyos. Narito po ako, isang taong makasalanan. Lubos at labis po akong nagsisisi sa lahat ng aking mga pagkakasala. Mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, kabagan mo ako at patawarin. Iligtas mo po ako sa 10 ng aking mga mahal sa buhay. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa isip, salita, sa gawa at katotohanan. Isulat mo po aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa langit. Ang lahat ito ay aking dinadalangin sa matamis at mapangyarihang pangalan ni Jesus.
na aking tinanggap, sabihin niyo amen. Hallelujah. Kami na po manalangin para sa inyo, mga mahal. Baba na po ang dalawang kamay. Kami na po manalangin para sa inyo. Hallelujah. Mapagpala namin masalangit, Diyos at mapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal, Jesus. Sa manalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista, aming minamahal na Pastor, Wildy Estrada Almeida, yung propeta sa ulang kapanahonang ito. Mahal na Pinoon, maraming salamat, dakilang Diyos, sa mga kaluluwang tumanggap sa iyo, aming mga minamahal, na bisita, mahalapin sa araw pong ito, dakilang Diyos, kahabagan mo sila, iligtas mo sila, mahalapin ang 10 na kanilang mga mahal sa buhay. Pagkalooban mo po sila, dakilang Diyos, na pagkakataon na sila ay makapaglingkod sa iyo, makasama namin sila, hanggang sa iyong maligayang pagbabalik, mahalapin, hallelujah. Ang lahat ito'y aming samot dalangin, sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Jesus. In the mighty name of Jesus we pray. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, para hindi masayang ang inyong pagtanggap sa mahal na Panginoon. Mayroon po tayong bautismo sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos. Pwede po kayong magpabautismo. Pagkatapos po ng banal na gawain, huwag po kayong mag-alala sa inyo pong kasuotan, sapagkat mayroon po tayong magamit na baptismal robe na inyo pong masusuot upang hindi po mabasa ang inyong mga damit. Purihin ang ating dakilang Diyos, makabalik na po kayo sa inyong kinaupuan. At tayo po ay tuloy-tuloy na sa lahat ng ating pangailangan, maging sa ating pong Holy Supper. Narito po ating blood ordained preacher, Louie Angeles. Amen. God bless you sa ating beloved Brother Rodel. At tayo magpapatuloy, mga minamahal, sa ating pong pagsisagawa ng ating Holy Supper habang tayo umaawit, mga minamahal, ng ating awiting Search Me, O God. At habang i-distribute, mga minamahal, yung ating tinapay at katas ng ubas, sa isang buwang mabilis na lumipas, tayo nakakilala sa ating mga sarili. Alam natin ang ating nagawang mga pagkukulang, kahinaan sa harap ng ating pinakamalapit Hesus Kristo. Nasa ating ngayon ang pagkakataon, sabi ng ating malapit, sasagutin kita. Tayo magpakumbaba sa harap ng malapit noon, magkaroon tayo ng ating kanya-kanyang sariling pagsisisi habang tayo umaawit ng awiting Search Me, O God. Hallelujah. Alalahanin natin ang bawat sandali ng ating mga pagkukulang. Ihingi natin ang tawad sa ating kahalapin. Naghihintay ang ating pinakamalapit. See
banal na kasulatan, mga minamahal. Datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, iniyahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Ang ating isa sa gawa, mga minamahal, ay sagradong gawain. Ito ang ating paggunita sa kamatayan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, na kung saan nabayubay at nabubuo ang kanyang kabanal-banalang katawan at kabanal-banalang dugo ng dahil sa atin. Kaya nagkaroon tayo ng kapatawaran sa ating pagkasala. Kaya kikilalanan natin ang katawan at dugo ng ating pinakamamahal na Hesus Kristo. At kung paano ang ating pinakamamahal na Panginoon ay palaging nagpapatawad sa ating kahinaan, sa ating pagkukulang, sa ating pagsalangsang. Para maging karapat-dapat tayo sa banal na hapunang ito, dapat din nating patawarin ang bawat nagkasala sa atin. Gagawin natin karapat-dapat ang ating mga sarili sa banal na hapunang ito na makasalo ng banal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya magkaroon po tayo ngayon ng ating sama-samang pagsisisi. Itaas po natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Opo, dakilat mapagpahalamang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Diyos na manayan sa pagkagalit, sa gana, sa kahabagan, sa pangunang panalangin po ng aming ginagalawa, Pastor End Time Prophet Loga. Narito yung mga anak upang sumano sa banal na hapunang ito, banal na Panginoon. Gawin mo kami karapat dapat makasaya yung banal. Patawarin mo kami sa aming kahinaan, sa aming pagsalangsang sa iyong kalooban, sa aming hindi pagsunod sa iyong banal na kaoban, banal na Panginoon. Aming pagpipigati sa iyong Santong Espiritu. Pinatatawad din namin ang bawat nagkasala sa amin, banal na Panginoon. Kagaya ng paulit-ulit mong pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, we pray. Amen and amen. Itaas natin ang tinapay. At nang siya ay makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawang pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-ala-ala sa akin. Kainin natin ang tinapay. Hallelujah. Itaas natin ang katas ng ubas. Gayun din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-ala-ala sa akin. Inumin natin ang katas ng ubas. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Maraming salamat sa bawat dakilang mga katao pinagkalpo sa iyong mga anak. Na matanggap namin ang kapatawaran nagmumula sa iyo, mahal na Panginoon. Maraming salamat sa iyong kahabagan, sa iyong walang hanggang biyaya at kawan. Sa iyong pag-ibig na hindi mapapantayan, mahal na Panginoon. Higit sa lahat, sa iyong matamis at manifestation, patuloy mong pinadarama sa iyong mga anak. Tayo umawit habang patuloy nating dinarama matamis na presensya ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Tinapay ng buhay, iyong alalahanin ang kaniyang paghihirap upang tayo'y magkapiling. Patuloy tayo makapag-ugnayan sa ating mahal na Panginoon. Sarong ito, iyong inumin ang bagong tipan sa akin. Yan
the sweet celebration and loving kindness, O Lord God, hallelujah. Tayo po'y magpatuloy mga minamahal at tayo dumako sa ating pangailangan. As point of contact, tataas lang natin ang ating kamay. As point of contact, taas ang ating kaliwang kamay. Ang ating kanang kamay, ipapatong natin sa ating mga ulo. Isipin natin ang ating beloved Honorable Evangelist Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God, nagpatong ng kanyang kamay sa ating ulo. Ano man ang inyong taglay na karamdaman, mga problema at kahirapan, mahadlang sa paglilingkod sa ating pinakamalapis Kristo, maging makakulangan natin sa tuloy pagtayo ng bahay-sambahan, ating palayasin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng ating pinakamalapis Kristo. Hallelujah. Opo, dakilat mapagpala amang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Yesus, Diyos na banayad sa paggalit sa kabaga, sa paunang panalangin po aming ginagalawa, Pastor and Time Prophet, Lord God, sapat na po yung Santong Espiritu. Patuloy mong pinadama sa iyong mga anak na ikaw kaming kasama sa araw na ito. Muli kaming tatawag sa iyo, Lord God. Abutin mo ang aming pangailangan, patawarin bawat isa sa aming pagkukulang, pagkakamil, pagkasal, labis kami nagsisi, Lord God. Tangin naming dalangin, paghawakan mo kami, handa mo kami sa iyong dakilang pagbalik, mahal na Panginoon. At patuloy namin sinasabi, inangkin mahabang buhay at kalusugan, kalubos sa aming ginagalawa, Pastor and Time Prophet. Pagtugunan po sa palamandikring bitawan, patuloy po ibus masaganang pagpapala sa mga beloved children at ministeryong inatamo sa mabalik at patuloy kasang kapalin sa maraming pangkalawag naman sa to ng biyaya sa pagtayo ng bahay sambahan saan malugad na ako sa Gantol Marilao, Lord God. Ikaw patuloy mag-provide ng lahat ng pangailangan mula sa pinansyal, material aming kailangan sa bawat manpower. Ikaw mag-ingat sa bawat araw, mahal na Panginoon, hanggang sa completion na yung bahay sambahan, mahal na Panginoon. At abutin mo ang aming pangailangan, pauwi mo bawat isa may galakatugunan sa panalangin sa pangalan ni Jesus. Demons of incurable sickness and diseases, demons of leprosy, TB, diabetes, asthma, goiter, heart disease, demons of paralysis, blindness, cyst, cancer, viruses, any kinds of barrier cast out from us, complete healing and deliverance in the name of Jesus. Demons of evil, thoughts, carnality, materialism, dismay, fears, powers, and clutches of the devils, makakulangan sa pagtayo aming bahay sambahan sa lugar na ito, mga disgrasya sa bawat manpower, cast out, be bound into hell and be there forever, complete healing and deliver us right now in the name of Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo lahat ay tumayo bilang pananampalataya, taas ang ating makamay at tayo ay tatalon. Sasabihin natin ng 3 beses na Hallelujah. Praise the Lord. At the top of our voices, let us shout 3 times Hallelujah. Praise the Lord. Para masamang espiritong pinalayas natin kailanman, hindi na babalik pa sa atin. Taas ang makamay, sabihin natin, Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Thank you so much, O Lord God, for thy sweet, sweet, holy presence, for thy glorious gospel, for the forgiveness of our sins, complete healing, deliverance, salvation, access of eternal life, for thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Sabihin natin, thank you so much, dearest Jesus. We love you so much, dearest Jesus. Lahat magsabi ng praise the Lord. Lahat ng kapurihan pasalamat, tangi lamang sa ating pinakamalapis Kristo. Tayo magpatuloy, ating mga announcement, ating beloved Brother Bobby Asteros. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus at minsan naman po bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. At God bless you po sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Louis Angeles. Amen. At para po sa ating pagpapatuloy, tayo po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Tayo po ay nabibigyan ng malayang pagkakataon po na makapagbigay papurit, papasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay, ating pong banal na pananambahan sa pamamagitan po ng ating mga live webcast. Nagpapasalamat po tayo sa ating dakilang Diyos at nakakapagsagawa po tayo ng 3 beses isang linggo ng ating mga pinagpalang live webcast. Katulad po ngayon, ang ating Sunday General Worship. Nagsimula po tayo ng alas 10 po ng umaga. Amen. At matatapos po ng ganitong oras hanggang alas 4 po ng hapon. Amen. Ang ating midweek service tuwing Wednesday po ito. Nagsimula po ng alas 12 po ng tanghali at natatapos din po ng bandang alas 4 po ng hapon. Amen. Ang ating naman pong Friday service, wala pa po tayong overnight prayer meeting, kaya po ang ating Friday service nagsisimula po ng alas 12 po ng tanghali at natatapos po ng bandang alas 4 hanggang alas 5 po ng hapon. Amen. At lahat po yan ay matutunghayan, masusubaybayan, mapapanood po natin mga live webcast viewers sa pamagitan po ng ating mga pinagpalang social media accounts. Unahin ko po yung Facebook account natin, yung Facebook page, JMCIM May Kawayan, Bulacan. Ulitin ko po, JMCIM May Kawayan, Bulacan. At ang ating YouTube account,
JMCIM May Kawayan. Tayo rin po ay napapanood sa telebisyon. Tuwing Sabado po ito, ang oras po niya ay alas 10:30 po ng gabi at matatapos ng alas 12 po ng madaling araw. Tayo ay nasa PTV Channel 4. Amen. At ang ating pong pinagpalang radio program, The Jesus Miracle Hour. Araw-araw po tayong napapakinggan mula Lunes hanggang Sabado sa ganap na alas 11 po ng gabi at natatapos po ng alas 12 ng madaling araw. Ayan po. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus at dito po natatapos ang ating pinagpalang live webcast sa araw po na ito. At ang buong pagkakataon po para sa ating closing prayer, bibinigay ko po sa pangbuong pagkakataon sa ating Brother Noel Corbido. Amen. Amen. God bless you, Ate Bilan. Pabiyas, serious malamahal. Salamat mo ako malamahal. Sa ating salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Opo, dakila Diyos, Ama Manal, sa pangalan mo ay pinakamahal na Panginoon. Sa pangunat na lahat ay minamahal ginagala, ibangilis na ulisan namin na dakila Diyos. Maraming salamat pala Panginoon sa ipaglagis sa bawat yugto ng manalagawain, mahal na Panginoon. Magmula sa papuring awitin, mahal na Panginoon, maging sa mga pahayag patutuo dakila Diyos. Maging awitin ang beloved choir, mahal na Panginoon, sa mga Hallelujah, dakila Diyos sa iyong mga himala, dakila Diyos, maging sa pagpapaliwanag, pagbibigay, dakila Diyos. Maraming salamat pala Panginoon sa mensahe dinala ng mga ngaral sa hapon na ito, dakila Diyos, nagisilbi kalakasan namin, mahal Panginoon, sa paglilingkod namin sa iyo, mahal Panginoon, higit sa lahat. Ang iyong matamis na presensya, kailan may hindi pinagkakait sa bawat isa sa amin, mahal Panginoon. Maraming salamat, mahal Panginoon, sa iyo, mahal na Panginoon. Sinagawa sa araw na ito bilang pag-alala, mahal Panginoon, sa aming katubusan, mahal Panginoon. Maraming salamat, mahal Panginoon, sa dugo ng bago sa krus ng Kalbaryo, dakila Diyos. Nalangin namin sa iyo, mahal Panginoon, sa aming pag-uwi sa kanyang tahanan. Iyong kami samahan, lukuman, iyong kapangyarihan, mahal Panginoon. Pag-ingatan niyo po, mahal Panginoon, iyong mga anak, mahal Panginoon. Ito ang sabot panalangin namin sa iyo sa kapangyarihan. Pangalan mo aming pinakamahal, Panginoon.